Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Ihahatid na kita sa table mo. La, no need. Ano ba ako? Batang maliligaw sa building na to? Hindi naman, pero sige na. Dumiretso ka na sa pwesto mo. Pero pumunta ka na. Sige na nga. Pero ingat ka ha. Mamahalin pa kita. Kumindat at ngumiti ang lalaki. Sandaling natigilan si Diana kapag kuwan ay hinampas ang kausap. Puro kakalukuhan, doon ka na nga. Sige po, boss ng buhay ko. At sumaludo muna ang lalaki bago nag-iba ng direksyon. Dumiretso si Diana papalapit sa amin. Hindi pa yata niya napapansin na nandito kami sa table niya. Busy kasi siya sa paghaplos sa cellphone niya. Hey, why the long face? Untag nila Lane sa akin. Magkausap nga pala kami. Nakalimutan ko na. Na-distract ako sa narinig kong usapan habang pumapasok sa coordinating department. Alam ko ang tunog ng tawa ni Diana kaya agad akong napalingon sa pinanggagalingan ng boses. Pero nabuisit lang ako pagkakita ko sa lalaking kasama niya. Matagal ko nang nakikitang umaalagid ang isang iyon kay Diana. Hindi ko siya gusto. Tipong bolero at hindi nakukontento sa isa. At kung sasabihin ni Diana na liligawan siya noon, agad ko siyang babalaan na huwag magkamaling makipagrelasyon doon or she'd get hurt. Kapag nangyari yun, baka mabalian ko ng buto ang office mate niya. Nandito pa rin pala ang lalaking yun. Kailan ba yun may layoff? Nakasimangot na tanong ko kay Lane. Tumawa lang siya. Busy si Lindsay sa panunood sa dekorasyon sa paligid at hinayaan ko na. Hanggang ngayon ba naman, mainit pa rin ang dugo mo kay Art? Ano bang ginawa niya para maging ganyan ka-hostile dun sa tao? Ayoko lang sa kanya. Well, I like him. Charming siya. At alam niya kung paano gamitin ang charm. Kaya magaling kumuha ng projects. At malaking bagay yun sa kumpanya ko. Balak ko ngang ilagay sila ni Diana sa iisang team. Pareho silang magaling. Don't you dare! May diin at pagbabantaan na pigil ko sa iba pang sasabihin niya. Hi Diana! Nandito ka na pala! Well, guess who's here? Biglang sabi nila Lane, totally ignoring my warning. Sa isang araw ay kakausapin ko siya ng seryosohan at baka nga totohanin niya ang sinabi. Mahirap na. Ayokong may aaligid-aligid kay Diana na mga insekto. She was someone I treasured. Kaya hindi ako makapapahayag na may ibang aaligid sa kanya. Miss Lane, oh, nandito ka na pala. At tuluyang napawi ang pagkabuisit ko nang makita ang matamis na ngiti ni Diana. Nakalimutan ko ng manermon sa nakita kong eksena kanina. Diana's point of view. Surprised and happy ako nang makita si Daniel sa office. Actually, nasa tapat siya ng table ko, kausap si Miss Lane. Kaya naman kapag pumupunta dito si Daniel ay alam ng lahat. Personal kasi siyang inaasikaso ng boss. Hi, bati ni Daniel nang makita ako. Hi, so napadaan ka? Ganting bati ko, sabay ngiti kay Miss Lane bilang pagbate.
Ngayon ko lang daw ulit pumasok since that day I asked you out. So, I guess, hindi mo pa nasabi sa boss mo yung event na pahahawakan ko sa'yo. Napahiya ako na malaman niyang hindi ko pa na ipapaalam ang napakahalagang event na sa akin niya balak pahawakin. Feeling ko tuloy napaka-incompetent ko. Really, Daniel? Siya ba talaga ang napili mo? Nagulat ako sa boses mula sa kung saan. Nahawi sina Miss Lalaine at Daniel. Lumitaw bigla ang matangkad at sophisticated na babae na walang iba kundi si Lindsay. Lindsay? Baka nakakalimutan mo, Daniel. It is not a simple event. It is our wedding. It's my wedding. At ayoko ng isang incompetent na coordinator ang mag-handle nun. Nanliit ako sa hiya at hindi makatingin ng tuwid kina Daniel at Miss Lalaine. I'm sorry, sabi ko. Hindi kasi ako nakareport agad sa office pagkatapos naming magkausap ni Daniel. Sorry? Is that all you can say? Sa araw ng wedding ko at pumalpak ka. Sorry? Sorry din lang ba ang sasabihin mo? Ito nga at sa simula pa lang, palpak ka na. Lindsay, that wasn't called for. Saway ni Miss Lalaine. Nagkasakit si Diana kaya hindi siya nakareport agad for work. And besides, next month pa naman ang wedding. We can prepare a lot of wedding ideas to present to you na siguradong magugustuhan mo. Wait, sabad ni Daniel. Nagkasakit ka? Diana? May pag-aalala sa boses niya kaya maski paano ay nabawasan ang bitterness at embarrassment na nararamdaman ko. Tumango lang ako. Are you okay now? Anong sakit mo? Bumaling si Daniel kay Miss Lalaine. Hindi mo nabanggit sa akin na yun ang dahilan ng pag-absent niya. Kanina pa tayo magkausap. Masyado ka kasing busy sa ibang bagay kanina, kaya hindi ko na rin nabanggit. Katuwiran ni Miss Lalaine. Daniel, I get it na kaibigan mo siya. Pero hindi tayo nagpunta rito para mag-alala sa coordinator na yan, who doesn't look sick anymore. We are supposed to talk about our wedding. This is my wedding, and I have the final say with everything, right? Humarap siya kay Miss Lalaine. I didn't mean to offend you, Lalaine. You are awesome, but I want my wedding to be perfect. Now, if you can promise me that, then, wala na tayong dapat pang pag-usapan. I have lots of other options. At walang pasabing nilayasan kami ng supermodel bride-to-be ni Daniel. Hey Lindsay, come back here! Tawag ni Daniel at takmang susundan ang fiancé nang biglang magsalita si Miss Lalaine. Sus! Daniel, sigurado ka bang gusto mong pakasalan ng babaeng yun? Sandaling bumaling si Daniel sa amin. I'm sorry. This is one of those days. I guess, let's talk some other time. And Diana, baling niya sa akin. Stay healthy, please. Hindi na hinintay ni Daniel na makasagot ako at hinabol na kaagad si Lindsay. Hinarap ko ang boss ko. I'm sorry, Miss Lalaine. Hindi ko na itawag kaagad ang tungkol dito. I should have called you and informed you about this new project para naman hindi na bad shot kay Lindsay ang company. Na! Inabot niya at magaang pinisil ang braso ko. You don't have to say sorry. Hindi mo kaagad nasabi at nakasick leave ka. I admit na malaking bagay para sa company na tayo ang mag-handle ng kasal ni Lindsay. Pero, kasal din to ng kaibigan ko. Kung magandang publicity man ito sa Lalaines, well, it's not because of Lindsay alone, but Daniel as well. Kung hindi lang dahil kay Daniel, sasabihin ko sa'yong huwag mo nang tanggapin ang project na to.
I could hear the displeasure in her voice. Nabastos naman kasi talaga siya. Hindi ko maintindihan si Daniel. Iyon ang first time na nakaharap ko si Lindsay. Maski pa sa kwento niya tungkol sa fiancé niya, ay tila kilalang kilala ko na siya. Hindi ko talaga inaasahan na ganoon ang ugali ng supermodel na palaging matamis ang ngiti sa public. Parang bigla gusto kong ilaban ang sarili ko at ang damdamin ko. Parang natitrigger akong gawin ang lahat. Makuha ko lang si Daniel mula kay Lindsay. Nakahalumbaba ako habang mag-isang nagla-lunch. Hindi ko makalimutan ang huling pag-uusap namin ni Sharon. Go ka na talaga! As in! Kasi ipagdedelihin siya na kita ng kailangan mo kung talagang sure ka na. Gusto kong subukan. Kasi what if tama ka? Paano kung matauhan nga si Daniel? Oo, tanga na kung tanga. Pero umaasa ako maski paano. Kahit pa nga suntok sa buwan ang chance na may pag-asa ako kay Daniel. Pero nakakasilip kasi ako ng pag-asa maski paano. Lalo na kapag nakikita kong concern si Daniel sa akin. Alam kong hindi sapat na panghawakan ang bagay na iyon. Pero kahit nakatiting na chance, kakagatin ko na. Kaysa naman sa habang buhay akong may mga what ifs. Fancy meeting you here, Diana. Napalingon ako sa nagsalita, si Art. Pwedeng makijoin? Mas masarap kumain ng may kasabay. Sige lang. Napipilitan kong sagot. Umupo nga si Art sa tapat ko. Muli ko na namang hinarap ang pagkain na hindi ko masyadong nagalaw. So, anong nagpapalungkot sa magandang babaeng nasa harapan ko? I rolled my eyes. Heto na naman siya. Hinarap ko si Art at tinitigang mabuti. Hey, wag mo naman akong titigan ng ganyan. Baka matunaw ako. Napailing ako habang natatawa. I'll go straight to the point. Sabihin mo nang conceited ako pero gusto mo ba ako, Art? Seryoso at diretsahan kong tanong. Ayoko kasi ng mga paligoy-ligoy. Gusto ko shoot agad. Mga ilang segundo bago nagawang mag-react ni Art. Wow! Iba! Iba ka talaga, Diana. Nagpipigil ang ngiti na hinimas pa niya ang baba saka lumapit sa tabi ko. Wow! As in, wow! Kumain sa labas at inisip ko pa lang kung paano ko sasabihin. Pero ikaw, I mean, talagang binigla mo ako ah. Hindi naman kasi ako manhid. Talaga ba? Muntik ko na ngang isiping manhid ka eh. 2 taon na tayong magkatrabaho. 2 taon na akong nagpapalipad hangin at wala akong nakukuhang reaksyon sa'yo. Ano bang gusto mong reaksyon? Kung dinediretso mo, edi nalalaman mo ang sagot. Nakahalumbabang tumitig siya sa akin. Napasimangot na naman ako. Kung sabihin ko ngang gustong-gusto kita, na natatakot lang talaga ako magsabi kasi baka hindi mo talaga ako type, kaya wala kang reaksyon sa mga pagpapalipad hangin ko. Tama kang isipin na hindi kanya talaga type. Isang buong-buong tinig ang nagsalitang iyon mula sa kung saan. Gulat akong lumingon. Daniel? Nasa harapan namin ang nakatiim bagang na si Daniel. Masama ang tingin kay Art. Anong ginagawa mo rito? Sa halip na sagutin ako,
Kay Art, siya humarap. Nagsukatan ng titig ang dalawa. Hindi ko alam kung magkakilala ba sila ng personal. Pero ramdam ko na mainit ang dugo ni Daniel kay Art. At hindi ko alam kung bakit. Ako ang natensyon sa dalawa. Nag-aamoy away dito ah. Guys, kung may personal na away kayong dalawa, I have no plans of standing between you as a referee. So, please excuse me. Tumayo ako at inabot ang pouch ko. Bahala silang dalawa. Nagtataka lang ako bakit nandito si Daniel. Ang layo ng office niya para dito siya tumayo ng lunch. Pagdaan ko sa tapat niya, nararamdaman ko ang pagdakma niya sa kamay ko. Saka niya ako hinila palabas ng resto. Nagtataka man ay sumunod na lang ako sa kanya. Nang lingunin ko si Art ay isang ngiti at kaway ang ibinigay niya sa akin. Don't you dare look back at him. Mariing utos ni Daniel. Hindi ko alam kung bakit nagsusungit ang isang to. Nang makarating kami sa parking area, binuksan niya ang passenger doon ng sasakyan niya. Pasok. Hindi ako pumasok. Sa halip ay hinarap ko siya. What's your problem, Daniel? At saan mo ako balak dalhin? I only have half an hour para magkaroon ng peaceful lunch. Kung peaceful lunch ang kailangan mo, bakit nakikipagbolahan ka sa isang yun? Ha? Nagulat ako. Bakit niya alam? Kanina pa ba siya sa loob ng resto? Nanliligaw ba siya sa'yo? Mag-aaway ba kayo ni Art? Personal ba kayong magkakilala? Balik ko namang tanong. Sagutin mo muna ako. Lumabas ang pagka-stubborn ko. Hindi ko kasi mag-gets ang ipinagkakaganito niya. Sumagot ka muna. Saka, hindi ko kailangang ipaalam sa'yo ang lahat-lahat. Boyfriend ba kita? Oo. Ha? Nagulat at naguguluhan ako. Pumabog ng pagkalakas-lakas ang nahihibang kong puso. Boyfriend mo ako. Lalaking kaibigan, di ba? Nagsiselos, friend. Umawang ang bibig ko. Nalusaw ang katiting na pag-asa. Napakapaasa kasi ng mga salita niya. Oo nga. I mean, hindi naman kita boyfriend as in karelasyon, kundi boyfriend. At bakit ba ang init ng ulo mo? Ano bang problema mo sa akin? Inaano ba kita? Yamot kong sabi. Napoprostrate na napapahaplos sa sariling batok si Daniel. I just don't like that guy for you, Diana. Wala ka namang nagustuhan sa mga ikinawento ko sa'yo na nanligaw sa akin. Sa totoo lang, may mangilan-ngilan din naman sa college na nagparamdam sa akin na maganda ako at kaibig-ibig. Kapag ikinakwento ko iyon kay Daniel, hahanapin niya ang mga profile at sa mismong harapan ko ay hihimayin niya ang mga dahilang nakikita niya para ipamukha sa akin na hindi raw pasadong maging boyfriend ang mga iyon. Kung sa bagay, maski hindi niya sabihin, ay hindi ko rin naman balak na jowain ang alinman sa mga iyon. Magmula nang makilala ko si Daniel, siya lang ang lalaking nagustuhan ko. Kahit pa mapaligiran ako ng isang katirbang guwapo, baliwala sa akin ang mga iyon. Dahil wala sa kanila ang dapat na maging boyfriend mo. Mainit ang ulong sagot niya. Kung wala sa kanila, nasaan pala? Ito bang nasa harapan ko? Nakita kong sandaling natigilan si Daniel at hindi nagawang sumagot, kaya nagpatuloy ako. Alam mo, Daniel, kung advice mo lang ang susundin ko,
Feeling ko ay hindi na ako magkaka-boyfriend. Tatandang dalaga na lang ako. Look, 24 na ako. At hindi pa rin nagkaka-jowa. Samantalang ikaw, kakasal ka na. Yamot na sumbat ko. Kasama na sa sumbat na iyon ang sama ng loob ko. At ang malambing na kaibigan niya, ipinaalam niya sa akin na sila na pala ni Lindsay. Number 1, kontrabida pa naman ako sa love team nila. You are right. Maya-maya ay sambit ni Daniel. Naguluhan naman ako at kinunutan siya ng noo. Hindi ka talaga magkaka-boyfriend kasi lahat ng naniligaw sa'yo. Dispalinghado. Uy, sobra ka naman Daniel ha. Matitino naman sila. Lalo na si Art. Mabiro lang yun. Pero mabait at masipag na katrabaho yun. Bigla ba namang nandilim ang gwapong mukha ni Daniel? So, are you saying na gusto mo rin siya? Are you trying to tell me na ayaw mo sa kanya? Oo. Bakit? Dahil sandali siya nag-isip. Ewan ko. Basta ayoko sa kanya. Well, hindi ikaw ang magdedesisyon, Daniel. Kung ganun, kalimutan mo nang magkaibigan tayo kapag sinagot mo ang lalaking yun. Ha? Hindi makapaniwalang napailing ako. Ganyan ang gusto mo? Sige, edi kalimutan mo na rin kaibigan mo ako kapag pinakasalan mo si Lindsay. Salamat na lang sa lahat. Teka, parang nagtutunog, nakikipag-break ako ah. Natigilan naman si Daniel. You can't do that, Diana. Anya kapag kuwan. Oo, kaya ko. Kaya mong kalimutan ang pagkakaibigan natin para sa Art na yon? At kaya mo ring itapon ang samahan natin para kay Lindsay? Parang gusto kong magsisi na itinanong ko pa iyon sa kanya. At natakot akong marinig ang sagot niya. Dahil alam ko, maski sabihin ni Daniel ay mas pipiliin niya si Lindsay over our friendship. Sino lang ba ako? Kailan lang ba naman ako dumating sa buhay niya? Aksidente ko lang siyang nakatabi sa bus noong araw na masiraan siya ng sasakyan. Let's stop this argument, okay? Hindi na magandang itinakbo nito. Sumimangot ako, pero nagpapasalamat na rin ako na hindi niya sinagot ang huli kong tanong. Alam ko naman kasing masasaktan lang ako. Fine, walang ganang sabi ko. Bakit ka pala nandito? Napadaan lang. I have an outdoor meeting nearby. Nadaanan ko ang resto na ito at nakita kang mag-isang kumakain, kaya naisip kong sabayan ka. Pero pagpasok ko sa loob, nakikipagbolahan ka na sa office mate mo. Parang bumalik ang init ng ulo ni Daniel at para palamigin iyon, umabraseti ako sa kanya. Tara, ilibre mo ako ng ice cream para naman lumamig ang ulo ko. At nakangiting tiningala ko siya. Nakita kong nagpipigil lang siya sa pagngiti. Hindi ba dapat ako ang inililibre mo? Ako ang mainit ang ulo dito ah. Mainit din ang ulo ko. Sige. Gusto mo patigasan tayo ng ulo dito? Natawa na siya ng tuluyan at marahang pinisil ang pisngi ko. Fine. Get inside. I'll treat you somewhere. Doon tayo sa lugar na walang langaw na aaligid-aligid sa'yo. Pinagtaasan ko siya ng kilay. Kaunti na lang. Iisipin ko nang nagsiselo siya. Pero hindi na siya sumagot pa at pinasakay na lang ako sa kotse niya. Mabuti na rin iyon kaysa mag-isip ng mga imposibleng bagay. Nauwi nga kami sa ice cream parlor sa di kalayuan. Nagkwentuhan lang kami ng kaunti at nag-apologize siya sa inasal ni Lindsay noong nakaraan. Bago matapos ang lunch break ko, inihatid niya ako pabalik sa trabaho ko.
Iyon ang gusto ko kay Daniel. Maski gaano siya ka-busy, he always made time for our friendship for me. Para kumustahin ako o silipin ako sa trabaho. Kung hindi man niya magawa iyon, talagang sobrang busy lang siya sa schedule niya. Katulad last month, iyong mga panahon na siya na ang nag-take over sa Zion. Naiintindihan ko naman kung bakit nakain na ng pagsiselos ang kaibigan ko. Hay, heto na naman ako sa kabaliwan ko. Gusto ko namang umasa na maski kaunting porsyento na may damdamin din si Daniel para sa akin. Ang tanga-tanga ko nga siguro. Pero sino bang nagmamahal ang naging matalino?